Hindi ko alam kung karapat tawaging ina dahil kung may taong dapat sisihin sa pagkawasak ng sarili kong pamilya, ako yun. Ako si Lara, 33 anyos. May asawa at 2 anak. Pero sa halip na ang pamilya ko ang maging mundo ko, mas pinili kong habulin ng mga lalaking nagbibigay sa akin ng pansin. At ang pinakamalungkot, hindi ko alam noon na ang bawat pagtataksil ko ay unti-unti nang naghuhukay ng sarili kong libingan. Lara, gising na. 6:00 na. Ikaw na nga muna sa mga bata. Papasok pa akong mamaya. Baka pwedeng ikaw muna maghanda ng almusal nila. Miguel, ang aga-aga puro utos agad. Hindi naman utos yun. Pakiusap lang. Papa, may lagnat pa po si Bunso. Halika nga rito. Mainit pa rin ah. Dara, pakisamahan mo muna tong anak natin. Baka lumala na to eh. May lakad ako mamaya. Anong lakad? May kikitain lang. Pwede bang mamaya na lang? May sakit ang anak natin. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Hindi sinabi ni Miguel ang gusto niyang sabihin. Pero nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi dahil may lakad ako, kundi dahil anak namin ang kapalit noon. Aalis na ako. Mama, sasamahan mo ba ako sa school mamaya? Hindi, si Papa na. Mama, may sakit si Bunso. Pwede bang dito ka na muna? Nika, malaki ka na. Ikaw muna bahala. Tumahimik ang anak ko. Hindi na nagsalita pa. Hindi ko nakita na habang papalayo ako, unti-unti ring lumalayo ang loob ng mga anak ko sa akin. Oh, buti dumating ka. Akala ko hindi ka nasisipot ah. Hindi ko naman pwedeng bastusin ang paborito kong lalaki. Paano ang asawa mo? Siyang mabait. Nakakasawa. Hindi ka ba naaawa? Bakit ako maaawa? Siya nga ang may utang na loob, no? Kung wala ako, wala siyang pamilya. Ikaw lang ang kasama ng bata. Opo, Dok. May lakad po kasi ang asawa ko eh. Ikaw bang tatay? Opo, Bihira na ang katulad mo. wala naman pong ibang mag-aalaga. Nandito na ako. Bakit parang napakatahimik naman? Miguel! Mama, tulog na po si Bunso. Nasaan ang papa mo? Naglalaba po. Naglakad ako sa likod ng bahay. Nakita ko ang asawa kong nakayuko. Nagkukusot ng uniforme ng mga bata. Habang ang sarili niyang uniforme, hindi pa niya nalalabhan. Hindi ko alam kung bakit. Sa halip na maawa ko, nainis pa ako. Miguel, hindi ka ba napapagod maging martir? Mas gusto kong mapagod kaysa maramdaman ng mga anak natin na wala silang magulang. Natigilan ako, pero sandali lang. Drama mo. Umalis ako at pumasok sa kwarto. Hindi ko alam na yun na palang gabing may isang taong nakakita sa akin. Isang taong magiging dahilan kung bakit tuluyan kong pagsisisihan ng lahat. Noong mga panahong yun, akala ko ang pagiging maganda ang pinakamalakas kong sandata. Hindi ko alam na yun din palang magiging dahilan
ng unti-unti kong pagbagsak. Hindi ako nakontento sa lalaking handang ibigay ang lahat para sa akin. Mas hinahanap ko ang kilig, ang atensyon, at ang pakiramdam na lagi akong hinahabol. Hindi ko alam, may mga matang tahimik nang nagmamasid sa bawat pagkakamali ko. Lara, may baon ng mga bata. Papasok na rin ako. Pwede bang ikaw na munang sumundo mamaya kay Nika? Hindi pwede. May lakad ulit ako. Lara, 3 araw ka nang may lakad. Ano ba talagang pinagkakaabalahan mo? Bakit? Iniimbestigahan mo na ba ako? Hindi. Nag-aalala lang ako. Miguel, nakakasakal ka na. Tahimik si Miguel. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Isa yon sa ugali niyang kinaiinisan ko. Kapag inaaway ko siya, hindi siya pumapalag. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nananakit. Mas pinipili niyang manahimik. At sa isip ko noon, napakahina niyang lalaki. Hindi ko alam na ang katahimikan niya ay bunga ng pagmamahal. Ang ganda mo talaga. Hindi halatang may 2 anak ka na, ha? Talaga lang, ha? Kung ako ang asawa mo, hindi kita pababayaan. Napangiti ako. Mga salitang matagal ko nang gustong marinig kahit hindi naman totoo. Bakit? Mas mabait ka ba kaysa sa asawa ko? Mas masarap akong magmahal. Pareho kaming natawa. Hindi ko napansin may isang babaeng nakatingin sa amin. Tahimik lang pero halatang galit. Papa, hindi na naman po ba dumating si Mama? May importante sigurong pupuntahan ng mama mo. Papa, galit po ba sa amin si Mama? Hindi anak. Mahal kayo ni Mama. Sadyang busy lang siya ngayon. Iyon ang unang beses na nagsinungaling si Miguel sa sariling anak namin. Hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kundi dahil gusto niyang protektahan ang imahe ko bilang ina. Samantalang ako, wala man lang pakialam. Hello! May sorpresa ako sa'yo. Labas ka! Lumabas ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Sa labas, nakahinto ang kotse ni Jonas. Lara, tara! May resort akong alam. Tayo lang. Hindi ba delikado? Natatakot ka? Hindi naman, no? Pero ngumiti ako at sumakay. Hindi ko alam may nakakita sa amin. Hindi kalayuan, may matandang babaeng nagtitinda ng kandila. Tahimik lang siyang nakatingin. Kasama niya ang isang babaeng nasa edad 50 na. Mahigpit ang titig nito sa sasakyan. Siya na naman? Oo. Iyon ang bagong babae ni Jonas. Hindi pa ba siya nadadala? Hindi sumagot ang matanda. Hindi ko sila kilala noon. Hindi ko alam na konektado pala sila sa lalaking kasama ko. At lalong hindi ko alam na sila rin ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong matulog sa mga susunod na gabi. Kinabukasan, umuwi ako ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Pero may napansin ako. Nasa mesang isang birthday cake. May kandilang hindi pa nasisindihan. Ano to? Lumabas si Miguel at halatang puyat. Birthday ni Nika kahapon. Hinihintay ka namin. Parang may kumurot sa dibdib ko. Pero agad ko ring binaliwala. Pwede naman tayong mag-celebrate ulit. Tumayo si Nika sa may pintuan. Mahina ang boses. Okay lang po, Mama. Sanay na po kami.
Hindi ako nakasagot. Pero sa unang pagkakataon, parang may kung anong mabigat na dumapo sa dibdib ko. Hindi ko pa alam na yun na pala ang simula ng pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Minsan, hindi agad dumarating ang kapalit ng kasalanan. Sabi nila kapag paulit-ulit kang binibigyan ng pagkakataon, huwag mong abusuhin. Pero ako, ginawa kong kahinaan ng kabaitan ng asawa ko. Akala ko kahit anong gawin ko, nandun pa rin siya. Hindi ko alam, may hangganan din pala ang pagtitiis ng isang taong tunay na nagmamahal. Lara, pwede ba tayong mag-usap? Ano naman? Tahimik akong naupo. May inilapag si Miguel sa mesa. Mga litrato. Litrato namin ni Jonas. Magkahawak kamay, magkayakap. At sa isang larawan na magkasabay kaming lumabas sa isang resort. Nanlamig ang buo kong katawan. Saan mo nakuha yan? Importante pa ba kung saan? Ang gusto kong malaman, may kulang ba ako? Hindi ako sumagot. Sinubukan kong maging mabuting asawa. Sinubukan kong maging mabuting ama. Kung nagkulang ako, sabihin mo. Babaguhin ko. Sa halip na mahiya, nainis pa ako. Miguel, hindi ikaw ang problema. Ikaw ang sobrang boring. Araw-araw, bahay, trabaho, mga bata pa ulit-ulit. Hindi umimik si Miguel. Napayuko lang siya. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang mga salitang yun, parang gusto kong sampalin ang dating ako. Dahil hindi ko nakita ang sakit na pilit niyang itinatago. Lumabas ako ng bahay. Kinagabihan, nagkita kami ni Jonas. Mukhang mabigat ang iniisip mo. Nahuli na tayo. May mga litrato. Biglang nawala ang ngiti ni Jonas. Anong sabi ng asawa mo? Wala. Tahimik lang. Buti naman, akala ko magkakagulo eh. Habang nag-uusap kami, may babaeng nakaupo sa kabilang mesa. Nakatakip ang mukha ng sombrero. Tahimik lang, pero halatang nakikinig. Hindi ko alam. Siya pala ang dating kinakasama ni Jonas. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong umalis sa bahay. Mama, saan ka po pupunta? Hindi ako sumagot. Mama, babalik ka pa po ba? Napatingin ako sa anak ko, pero hindi rin ako nagsalita. Ma, huwag ka pong umalis. Lumapit si Miguel. Kinuha ang bag ko. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Pero isang pakiusap lang, Lara. Huminto siya. Huwag mo namang iparamdam sa mga bata na sila ang dahilan. Tumango lang ako. Kinuha ang bag at tuluyan ang lumabas. Hindi man lang ako lumingon. Iyon ang araw na iniwan kong hindi lang ang asawa ko, kundi pati ang pagiging ina ko. Lumipas ang 2 linggo. Masayang buhay ko kasama si Jonas. Mga gala, mga resort, mga inuman. Pakiramdam ko, itong buhay na gusto ko. Hanggang sa isang gabi. Sino yan? Pagbukas niya, nandoon ang isang babae. Nasa 50 taong gulang na. Basang-basa sa ulan. Tahimik lang itong nakatingin sa akin. Ikaw ba si Lara? Oo. Bakit? Ngumiti siya, pero malamig. Mag-iingat ka. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya ng kaunti. Hindi ako galit sa'yo. Pero may mga bagay na kusa ring bumabalik sa mga taong naninira ng pamilya. Napailing ako. Pinagbabantaan mo ba ako?
Hindi. Babala lang. Tumalikod na siya. Pag alis niya napansin kong tahimik si Jonas. Namumutla. Sino ba yun? Hindi agad sumagot si Jonas. Dating kinakasama ko. Anong problema nun? Mas mabuti sigurong umalis muna tayo rito. Bakit, Jonas? Natatakot ka ba? May mga bagay na mas buting wag mo munang alamin. Noong gabing yon, hindi ako natakot. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi ng babae. Sa isip ko, pananakot lang yon ng isang babaeng iniwan. Pero hindi ko alam, pagsapit ng ating gabi, may maririnig na akong tunog na hindi ko malilimutan habang buhay. At yun ang magiging simula ng misteryong magpapayanig sa isip ko. Hindi ako naniniwala sa kulam. Hindi rin ako naniniwala sa barang. Lumaki akong iniisip na gawa-gawa lang yun ng mga tao para manakot. Kaya nang magbanta sa akin ng dating kinakasama ni Jonas, tinawanan ko lang siya. Hindi ko alam na sa gabing yun, may mangyayari na hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. 12:00 na ng gabi, mahimbing na ang tulog ni Jonas. Ako naman, hindi makatulog. Parang may kung anong bumabagabag sa dibdib ko. Ay, ano ba yan? Parang napakainit naman ngayon. Tumayo ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa sala, may narinig akong mahinang iyak. Napahinto ako. Jonas, narinig mo ba yun? Bumangon ka nga muna dyan. Walang sagot. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Lumapit ako sa bintana. Wala namang tao sa labas. Tahimik ang buong kalye. Maya-maya, nawala rin ang iyak. Kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko na baka galing lang sa kapitbahay. Pero nang bumalik ako sa higaan, mas lalo akong kinilabutan. May pumasok na litrato galing kay Miguel. Litrato yun ng 2 kong anak, magkayakap habang natutulog. At may caption na, "Sana kahit minsan maalala mo silang ipagdasal." Hindi ko alam kung bakit. Parang may bumigat sa dibdib ko. Pero imbes na mag-reply, binura ko ang mensahe. Kinabukasan, mukhang di ka nakatulog ah. May narinig kasi akong umiiyak na bata kagabi. Tumigil si John. Baka nananaginip ka lang. Hindi. Gising ako noon. Hindi na siya nagsalita. Parang may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Lumipas ang ilang araw. Paulit-ulit na nangyayari. Tuwing 12:00 ng gabi, may umiiyak na bata. Pero ako lang ang nakakarinig. Unti-unti nawawalan na ako ng tulog. Nawawalan ako ng gana kumain. Mabilis akong magalit. Habang namimili ako, may batang babae ang biglang humawak sa kamay ko. Mama? Napalingon ako. Hindi ko siya kilala. Lumapit ang tunay niyang nanay. Nako, pasensya na po. Akala niya yata kayo ang mama niya. Ngumiti ako. Pero habang papalayo sila, may kung anong kumurot sa puso ko. Naalala ko si Nika. Hindi ko na pala siya Hindi ko na rin alam kung kamusta na siya. Kinagabihan, habang nanonood kami ni Jonas, bigla siyang nagsalita. Lara, may itatanong lang ako. Ano naman yun, Jonas? Kapag sakaling bumalik ang asawa mo, babalikan mo ba siya? Napangiti ako. Hindi na. Ikaw nang mahal ko.
Hindi siya ngumiti, bagkus parang lalo siyang nabalisa. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Jonas, walang tao. Sa sahig, may maliit na supot ng papel. Binuksan niya, may lamang lumang rosaryo at isang pirasong papel. Nakasulat lamang ang 4 na salita. Hindi pa huli ang lahat. Nagkatinginan kami. Sinong gumawa nito? Hindi ko alam. Pero halata sa mukha niya na may hinala siya. Noong gabing yon, hindi pa rin ako naniniwalang may kulam. Mas naniniwala akong may nananakot lang sa amin. Hindi ko alam na sa susunod na mangyayari ay hindi na lang ako makakaranas. Pati na si Jonas. Magsisimula na rin matakot. May mga bagay na kahit anong pilit mong ipaliwanag, hindi mo talaga mabibigyan ng sagot. Mula nang umalis ako sa pamilya ko, parang unti-unting nagbabago ang lahat. Hindi na ako makatulog. Palagi akong kinakabahan. At higit sa lahat, hindi na nawawala sa isip ko ang mga anak ko. Akala ko noon normal lang ang konsensya. Pero habang tumatagal, parang may kung anong humihila sa akin, pabalik sa nakaraan. Namalengke ako ng mag-isa. Habang naglalakad, may isang matandang babae ang biglang humawak sa braso ko. Anak! Napalingon ako. Hindi ko siya kilala. May kailangan po ba kayo? Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ka mukhang may sakit. Pero ang aura mo, parang pagod na. Napangiti ako. Normal lang po siguro. Stress lang. Umiling ang matanda. Hindi lahat ng pagod galing sa katawan. May pagod na nanggagaling sa budhi. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang tinamaan ako sa sinabi niya. Habang nag-uusap kami, may dumaan na kapitbahay ni Jonas. Nako, ikaw pala yung bagong kinakasama ni Jonas. Mag-ingat ka. Maraming nasirang relasyon ng lalaking yan. Tumango ako. Hindi ko na pinansin. Sanay na akong makarinig ng chismis. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Jonas! Jonas, nandito na ako! Walang sumagot. Nasa trabaho pa pala siya. Habang naglilinis ako, may nakita akong lumang kahon sa ilalim ng kama. Hindi ko sana bubuksan yun, pero nanaig ang curiosity ko. Pagbukas ko, may mga litrato. Mga litrato ni Jonas kasama ang iba't ibang babae. May mga love letter at isang lumang larawan na babaeng pumunta sa bahay namin noong isang gabi. Magkayakap silang dalawa. Masaya. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Nagulat ako. Sino siya? Tahimik lang si Jonas. Sagutin mo ako. Napabuntong hininga siya. Si Marites. Matagal kaming nagsama niyan. Bakit kayo naghiwalay? Dahil sa pambababae ko. Napatawa ako ng bahagya. Pareho lang pala tayo. Hindi siya ngumiti. Hindi, Lara. Magkaiba tayo. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Ako, wala akong pamilyang sinira. Ikaw, iniwan mong sarili mong mga anak. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Masakit dahil unang beses may lalaking nagsabi sa akin ng katotohanan at yun pa ang lalaking ipinagpalit ko sa pamilya ko. Kinagabihan,
Hindi na naman ako makatulog. Naririnig ko na naman at mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Mama! Napabangon ako. Sino yan? Binuksan ko ang ilaw. Walang tao. Pagtingin ko sa sala, may maliit na pares ng tsinelas ng bata. Hindi yun naroon bago ko natulog. Kinabukasan, tinanong ko si Jonas. Ikaw bang naglalagay ng tsinelas doon? Nagtaka siya. Anong tsinelas? Wala akong nakita, no? Nang bumalik ako sa sala, wala na rin ang tsinelas. Parang hindi ko talaga nakita. May mga taong kahit ilang beses mong saktan, pipiliin ka pa ring mahalin. At mayroon ding mga taong kapag napagod na, tahimik na lang silang bibitaw. Hindi ko alam noon. Napapalapit na pala si Miguel sa hangganan ng kanyang pagtitiis. Habang ako, abala pa rin sa buhay na ako mismo ang pinili. Maagang nagising si Miguel. Inihanda ang baon ng 2 bata. Habang si Nika naman ay inaayusan ng kanyang nakababatang kapatid. Papa, may family day po sa school next week. Pwede po bang ikaw na lang ulit ang pumunta? Napahinto si Miguel. Ngumiti siya pero halatang nasaktan. Oo naman anak. Pupunta si Papa. Hindi na po ba talaga darating si Mama? Napayuko si Miguel. Hindi ko alam anak eh. Pero kahit nasan siya, ipagdasal pa rin natin siya. Ganoon si Miguel. Kahit iniwan ko na siya, hindi niya ako siniraan sa mga anak namin. Mas pinili niyang ingatan ang respeto nila sa akin. Samantalang ako, hindi ko man lang sila kinakamusta. Samantala, nasa bahay kami ni Jonas. Tahimik kaming kumakain. Parang may mabigat na hangin sa pagitan namin. Ba't ang tahimik mo? Lara, may itatanong ako. Ano na naman? Masaya ka ba talaga? Natigilan ako. Siyempre. Bakit? Hindi kasi yan ang nakikita ako sa'yo eh. Hindi ako sumagot. Simula nang magsama tayo, hindi ka na tumatawa tulad ng dati. Hindi ka na rin halos makatulog. Tumayo ako. Pagod lang ako. Pero alam kong hindi yun ang totoo. Kinahapunan, may tumawag sa cellphone ko. Si Miguel. Matagal ko nang hindi sinasagot ang tawag niya. Pero ewan ko ba, noong araw na yon, sinagot ko. Lara, pwede ba tayong magkita? Para saan pa? Hindi para sa atin. Para sa mga bata. Tahimik ako. Birthday ni Bunso bukas. Isa lang ang hiling niya. Makita ka. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang may bumara sa lalamunan ko. Pag-iisipan ko. At pinatay ko ang tawag. Buong hapon, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Miguel. Pero nananaig pa rin ang pride ko. Ayokong bumalik. Ayokong magpakita na parang ako ang may kasalanan. Pagsapit ng gabi, lumabas ako para bumili sa tindahan. Habang naglalakad, may narinig akong 2 babae na nag-uusap. Yan ba yung babaeng iniwan ng pamilya? Oo, kawawa talaga yung mga anak. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Pero bawat salita nila, parang kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Pag uwi ko, naabutan kong nakaupo si Jonas sa sala. May hawak siyang lumang kwintas na may maliit na krus. Ano yan? Kay Marites to. Iniwan niya noong umalis siya. Tahimik siyang tumingin sa akin. Lara,
May aaminin ako. Kinabahan ako. Ano naman? Noong huli kaming nag-away, sinabi niyang may pupuntahan daw siyang matanda. Hindi ko alam kung albularyo ba o mangkukulam. Napatayo ako. Anong ginawa niya? Hindi ko alam. Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon. Biglang tumayo si Jonas. Pero pakinggan mo ko. Kahit may ginawa man siya, mas naniniwala akong hindi yun ilan ang pagdurusa mo. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Sa tingin ko, hinahabol ka lang ng mga pagkakamali mo. Hindi ko siya sinagot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, parang naniniwala na rin ako. Kinabukasan, birthday ng bunso namin, pa siya akong umuwi. Hindi para kay Miguel, kundi para sa anak ko. Hindi ko alam na ang uwi kong yon ang magiging simula ng pinakamasakit na katotohanang haharapin ko. Sinasabi nila, hindi kailanman nagsasara ang pintuan ng tahanan. Pero may mga tahanan, kapag ikaw mismo ang paulit-ulit na sumira, darating ang araw na kahit bukas pa ang pinto, hindi ka na marunong pumasok. Noong araw na yon, bit-bit ko ang isang maliit na laruang kotse. Regalo para sa bunso ko. Akala ko, isang regalo lang ang kailangan para mapatawad ako. Hindi ko alam, mas malalim na pala ang sugat na iniwan ko. Huminto ang tricycle sa tapat ng dati naming bahay. Huminga ako ng malalim. Parang ngayon lang ulit ako kinabahan ng ganito. Saan dyan pa sila? Lumapit ako sa gate. Bahagya itong nakabukas. Naririnig ko ang tawanan sa loob. Tawanan ng mga bata. Kasama ang boses ni Miguel. Lumabas si Miguel. Nang makita niya ako, halos hindi siya makapagsalita. Lara, pwede ba akong pumasok? Birthday naman ni bunso ngayon. Tahimik lang si Miguel. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan niya na ang gate. Pasok ka. Pagpasok ko, tumambad sa akin ng simpleng handa. Spaghetti, tinapay, soft drinks at isang maliit na cake. Hindi man mamahalin pero halatang pinag-ipunan. Biglang tumakbo ang bunso kong anak, papalapit sa akin. Nakangiti ako. Akala ko yayakapin niya ako. Pero huminto siya sa harapan ko. Papa, sino po siya? Parang tumigil ang oras. Nabitawan ko ang regalong dala ko. Hindi agad nakasagot si Miguel. Anak, si mama mo. Napatingin sa akin ng bunso. Matagal, parang inaalala ang mukha ko. Si mama? Tumango ako. Lumuhod ako para yakapin siya, pero dahan-dahan siyang umatras at nagtago sa likod ni Miguel. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman kong may mas mabigat pa pala kaysa sa konsensya ko. Ang makita ang sarili mong anak na hindi ka nakilala. Lumabas si Nika mula sa kusina. Mas matangkad na siya, mas seryoso ang muka. Mama? Napangiti ako. Nika, kamusta ka na anak? Hindi siyang ngumiti. Okay lang po. Tahimik. Napakahabang katahimikan. Miss na miss ko na kayo. Napababa ang tingin ni Nika. Talaga po? Parang may tumusok sa dibdib ko. Kasi noong may lagnat si Bunso, wala po kayo. Noong birthday ko, wala rin po kayo. Noong graduation ko, si Papa lang ang kasama ko. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ko. Kapag umiiyak si Bunso, si Papa ang yumayakap. Kapag may assignment ako, si Papa ang tumutulong. Kapag may sakit ako, puro si Papa. Papa, Papa, Papa. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako galit ha. Pero hindi ko na alam kung
Paano kayo tatawaging mama? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiyak ako. Tahimik. Masakit. Lumabas si Miguel. May hawak na isang lumang kahon. Lara, may gusto kong ipakita sa'yo. Binuksan niya ang kahon. Puro drawing ng mga bata. Lahat yon para sa akin. May isang drawing na halos kupas na. May nakasulat, "Sana umuwi na si Mama." May isa pa, "Mama, birthday ko na. Sana makita mo ko." At ang pinakamasakit, isang papel na isinulat ng bunso kong anak na tulong ni Miguel. "Dear Mama, mabait po ba ako? Bakit po hindi na kayo umuwi?" Hindi ko na nabasa ang kasunod dahil tuluyan na akong humaguluhol. Habang umiiyak ako, may biglang dumating na motorsiklo sa harap ng bahay. Si Jonas. "Lara! Tara na! Umuwi na tayo!" Napatingin sa kanya si Miguel. Hindi galit. Hindi rin nagsasalita. Napatingin naman ako kina Nika at Bunso. Pareho silang nakatingin sa akin. Naghihintay. Noong sandaling yon, dalawang buhay ang nasa harapan ko. Ang buhay na pinili ko at ang buhay na iniwan ko. Pero huli na ba ang lahat? O meron pa akong pagkakataon na itama ang pinakamalaking pagkakamali ko? Noong araw na yon, akala ko ang pinakamabigat na parusa ay ang hindi na ako kikilalanin ng sarili kong anak. Pero hindi pa pala yun ang katapusan. Dahil may katotohanang ilang buwan nang itinatago si Jonas sa akin. Isang katotohanang magpapaisip sa akin kung may katotohanan nga ba ang kulam o baka ang lahat na nangyayari sa akin ay bunga lang ng sarili kong kasalanan. Nasa labas kami ni na Jonas at Miguel. Tahimik, walang nagsasalita. "Lara, tara na! Umuwi na tayo!" Hindi ako gumalaw. Nakatitig lang ako sa mga anak ko. "Hayaan mo muna siya." Napayuko si Jonas. Parang may mabigat siyang gustong sabihin. Habang pauwi kami, walang imikan. Pagdating sa bahay, ako na ang unang nagsalita. "Jonas, may tinatago ka sa akin, no?" Tahimik lang siya. "Noong sinabi mong may pinuntahang matanda si Marites, hindi mo sinabi ang buong kwento." Napabuntong hininga si Jonas. Umupo siya. "Oo, may hindi ako sinabi." Unti-unti akong kinabahan. "Ano yun?" "Noong tuluyan akong iwan ni Marites, galit na galit siya sa akin. Sinabi niyang, darating ang araw na mararamdaman mo rin ang sakit na ibinigay mo sa pamilya ko." Tahimik akong nakikinig. Pagkatapos nun, may kasama siyang matandang babae. Narinig ko yung sinabi niya. Gusto kong maranasan nila ang kapayapaan kapag umalis ng babaeng sumira sa amin. Yun yung sabi. Kasama yung matanda. Napakunot noo ako. "Ibig sabihin, pinakulam niya ako?" Umiling si Jonas. "Hindi ko alam. Hindi ko nakita ang ginagawa nila. Hindi ko rin alam kung naniniwala ka man o hindi. Pero yun lang ang narinig ko." Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Takot ba? Galit? O pagsisisi? Kinagabihan, hindi na naman ako makatulog. Muli kong narinig ang mahinang iyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Sinundan ko ang tunog hanggang sa huminto ko sa harap ng salamin. Pagtingin ko sa sarili ko, namumugto ang mga mata ko. Payat na ako. Halos hindi ko na makilala ang dating Lara. At doon ko narinig ang boses. Hindi malinaw. Hindi nakakatakot. Parang alaala lang. "Mama, dito ka muna. Huwag po kayo aalis, Mama." Napaupo ako sa sahig at tuluyan akong umiyak. Kinabukasan,
Hinahanap ko si Aling Celia, ang matandang unang kumausap sa akin sa palengke. Naabutan ko siyang nagdidilig ng mga halaman. Aling Celia, sabihin niyo po sa akin ng totoo. May kumulang po ba talaga sa akin? Tiningnan niya ako. Ngumiti ng bahagya. Kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? Hindi ako nakasagot. Kung sasabihin kong wala, magbabago ba ang buhay mo? Tahimik lang ako. Lumapit siya, hinawakan ng kamay ko. Anak, 30 taon na akong naggagamot. Marami na akong nakitang nagsasabing nakulam sila. Pero alam mo ba, mas marami akong nakita na ang tunay nilang sakit ay pagsisisi. Napaluha ako. Hindi ko masasabi kung may gumawa nga ng masama sa'yo. Pero ito ang sigurado ko. Hindi ka gagaling hanggat hindi mo hinihingi ang kapatawaran ng mga taong iniwan mo. Habang pauwi ako, may tumawag sa akin. Si Miguel. Lara, pwede ba tayong magkita? May importante akong sasabihin sana sa'yo. Kinabahan ako. Hindi ko alam na ang sasabihin niya ang tuluyang babago sa direksyon ng buhay naming lahat. May mga salitang kapag narinig mo, alam mong hindi na magiging pareho ang buhay mo. At yun ang naramdaman ko nang tawagan ako ni Miguel. Hindi ko alam na ang pagkikita naming yun ang magiging pinakamahirap na pag-uusap sa buong buhay ko. Tahimik ang paligid. Naghihintay na si Miguel sa isang lumang bangko. Paglapit ko, tumayo siya. Ngumiti, pero halatang pagod na pagod. Salamat at pumunta ka. Anong gusto mong pag-usapan? Hindi agad sumagot si Miguel. May inilapag siyang isang sobre sa mesa. Basahin mo muna. Binuksan ko ang sobre. Mga papeles. Unti-unti kong binasa. Biglang nanlabo ang paningin ko. Ano to, Miguel? Petition para sa annulment. Parang tumigil ang mundo ko. Miguel! Hindi dahil galit ako sa'yo. Hindi rin dahil gusto kitang gantihan. Napayuko siya. Ginagawa ko to para sa mga bata. Noon ko lang nakita na kahit hindi siya umiiyak, masakit na palang dinadala niya. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Napatingin siya sa akin. Tahimik. Lara, ilang beses kitang pinatawad. Hindi ako nakasagot. Noong una, sabi mo hindi na mauulit. Noong pangalawa, ganun din. Noong pangatlo, naniniwala pa rin ako na magbabago ka. Huminga siya ng malalim. Hanggang sa isang araw, napansin kong hindi na ako ang nasasaktan, kundi ang mga anak na natin. Unti-unti akong napaluha. Ayokong lumaki silang iniisip na normal ang lokoy ng pamilya. Lara, sana naman pagbigyan mo tong gusto ko. Tahimik. Wala akong maisagot. Maya-maya may tumatakbo papunta sa amin. Si Nika. Kasunod ang bunso. Papa! Yumakap siya kay Miguel. Napatingin siya sa akin. Lumapit ng dahan-dahan. Mama! Ngumiti ako habang umiiyak. Anak! May inilabas siyang maliit na papel mula sa bag niya. Sinulat ko po ito kagabi. Inabot niya sa akin iyon. At ang nakasulat doon, galit ako sa ginawa mo, Mama. Pero ayokong lumaki na wala akong mama. Sana magbago ka na, kasi mahal pa rin kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humagulhol ako. Lumapit ang bunso kong anak. Mahina niyang hinawakan ng kamay ko. Mama, uuwi ka na ba? Hindi ako nakasagot. Pagkatapos naming mag-usap, pumunta ako sa isang kapilya. Naabutan ko roon si Aling Celia.
Parang hinihintay niya ako. Umiiyak ka na naman. Tumango ako. Aling Celia, pakiramdam ko ito ng parusa ko. Ngumiti ang matanda. Hindi anak. Hindi pa parusa yan. Napatingin ako sa kanya. Ang parusa ay kapag hindi ka na binigyan ng pagkakataong magbago. Huminto siya sandali. Tingnan mo. Buhay pa ang mga anak mo. Handa ka pang kausapin ng asawa mo. May pag-asa ka pa, Lara. Napaluha ako. Pero tandaan mo, ang kapatawaran hindi hinihingi sa isang araw. Pinapatunayan yan araw-araw. Noong gabing yun, unang beses akong lumuhod. Hindi para humingi ng kayamanan. Hindi para humingi ng pag-ibig. Kundi para humingi ng pagkakataong maitama ang lahat. Pero hindi ko alam, may isang taong hindi pa rin tapos sa akin. At ang huling revelasyong yun ang magsasara sa kwento ng sinasabi nilang kulam. Kung may isang bagay akong natutunan, hindi lahat ng multo ay nakakatakot. May mga multong hindi mo nakikita, pero habang buhay kang hahabulin. At ang pinakamapanganib sa lahat ay ang multo ng sarili mong pagkakamali. Lumuhod ako sa loob ng simbahan. Tahimik, walang hinihiling, umiiyak lang. Panginoon, kung hindi mo na kayang ibalik ang dating pamilya ko, bigyan mo na lang ako ng lakas na tanggapin ang bunga ng mga nagawa ko. Paglabas ko ng simbahan, nandoon si Jonas. Halatang hinihintay ako. Lara, pwede pa tayong mag-usap? Naglakad kami papunta sa isang maliit na tindahan. Pareho kaming tahimik. Aalis na ako. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Lilipat na ako ng probinsya. Pagod na ako sa buhay na ganito. Tahimik akong nakikinig. May mga gusto kong aminin bago ako umalis. Huminga siya ng malalim. Noong sinabi ni Marites na papunta siya sa isang matanda, sinundan ko siya. Nanlaki ang mga mata ko. Totoo? Tumango siya. Hindi ko marinig ang buong usapan, pero narinig kong sinabi ni Marites na ayoko siyang mamatay. Gusto ko lang maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Yun yung narinig ko kay Marites. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Paglabas nila, tinanong ko ang matanda. Sabi niya, hindi daw siya mangkukulam. Sabi niya, hindi ako mangkukulam. Nagdarasal lang ako na sana matauhan ng babaeng sumira sa pamilya ninyo. Yun yung sabi ng matanda. Natigilan ako. Ibig sabihin, hindi ko alam kung may kulam ba talaga. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi nila hiniling na mapahamak ka. Hiniling lang nilang matauhan ka, Lara. Noong mga sandaling yon, parang may bumunot na tinik sa puso ko. Hindi dahil napatunayang walang kulam, kundi dahil naunawaan ko na ang tunay kong kalaban ay ang sarili ko. Lumipas ang 2 taon. Hindi na kami nagkabalikan ni Miguel. Natuloy ang annulment. Hindi na rin kami nagkaroon ng pagkakataong buuin muli ang pamilya namin. Pero tinanggap niya ang paghingi ko ng tawad. Hindi bilang asawa, kundi bilang ina ng aming mga anak. Nagtrabaho ako. Nagsimula sa maliit. Nag-ipon at buwan-buwan nagbibigay ako ng suporta sa mga anak ko. Hindi dahil obligado ako, kundi dahil gusto kong ipakita na nagbago na ako. Isang linggo nasa park kami, kasama si Nika at ang bunso kong anak. Mama, tingnan mo, marunong na ako magbisikleta. Ngumiti ako. Sa pagkakataong yun, hindi na siya natatakot lumapit sa akin. Si Nika naman, lumapit. Mama, bakit anak? Salamat ha, kasi hindi mo na ulit kami iniwan.
Hindi ko napigilan ang pagluha. Niyakap ko silang dalawa. Mahigpit. Hindi ko man naibalik ang pagiging asawa. Naibalik ko naman unti-unti ang pagiging ina. Habang papalubog ang araw, lumapit si Aling Celia. Ngumiti siya. "Kamusta ka na, anak?" Ngumiti rin ako. "Mas payapa na po." "Nakikita mo, hindi pala kulam ang kailangan mong lunasan, kundi ang puso mo." Tumango ako. "Tama po kayo. May mga taong naniniwalang nakulam ako. May mga naniniwalang konsensya lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang totoo." Ngumiti si Aling Celia. "At hindi mo na kailangang malaman. Ang mahalaga, natagpuan mo na ang daan pa uwi." Kung may nakikinig mang katulad ko, na inuunang panandali ang saya kaysa sa sariling pamilya, sana huwag ninyong hintaying mawala ang lahat bago kayo matauhan. Dahil ang tunay na sumpa, hindi ang kulam, hindi ang barang, hindi ang mga bulong ng mga tao. Ang tunay na sumpa ay ang mabuhay araw-araw na dala ang pagsisisi sa mga taong minsan mong minahal pero pinabayaan mo. At ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, ang kapatawaran ay regalo. Pero ang tiwala, pinaghihirapan itong buuin muli. Ako si Lara at ito ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.